Hello guys, ngayong araw pag-aaralan natin kung ano itong component sa Angular. Okay? Para mas maintindihan natin yan guys kung ano nga ba ang isang component. Mag-open tayo ng isang website na gawa sa Angular. Tulad nitong YouTube, no? So, yung nakikita nyo dito guys, yung bawat section, kunyari itong taas, itong header, isa tong component. At itong gilid yung menu, pwedeng isa rin tong component. At sa baba, yung mga list ng mga video, isa rin itong another component. Yan. So, bawat feature or functionality na meron tong website na to, ang tawag doon guys ay component. So, try natin mag-create ng isa pang component dito sa ating project na to or sa ating application. So, para makapag-create tayo na guys ng bagong component, madali lang naman yung command. Type nyo lang ng generate. Tapos component, tapos yung pangalan ng component. Kunyari ang pangalan ng component ay natin video. Yan. Mga videos. Yan. Tapos click enter lang. Pwede rin guys na kung nahabaan kayo sa command na to, type nyo lang ng G tapos C. So, G for generate, C for component. So, yan. Mas make dito, no? So, click enter lang. Ayan guys. So, nakapag-create na tayo ng isang bagong component. Ang pangalan ay videos. So, sa loob ng app folder, nag-create dito ng panibagong folder. Itong videos, no? At kapag in-expand natin itong folder na to, so, makikita nyo may bagong mga files dito. CSS file, HTML file at mga TS file. Okay, sa loob ng HTML file, so meron lang ditong nakalagay na videos workers. At sa CSS, so right now wala tong laman. At yung spec.ts, ito ginagamit lang to para sa unit testing. At ito yung pinaka-importante, itong component.ts na to. Yung videos.component.ts. So, itong videos.component.ts ay isa tong class, no? So, nakita nyo sa baba, meron siyang export class. So, ine-export natin tong class na to. Nang pangalan ay videos component. So, sa taas, meron siyang import, no? Ini-import niya tong component galing dito sa at Angular/core na library. So, kaya niya in-import yan kasi kailangan niya idagdag or kailangan niyang i-describe itong class na to. Parang sinasabi kasi dito guys na itong class na to ay isang component. Paano natin nasabing component to? Kasi gumamit siya ng decorator na at component. So tandaan nyo guys, kapag merong at sign soundan, mga decorator yan. So kaya natin in-import yung component kasi kailangan natin gamitin itong decorator na to, itong at component. So, ito guys, itong decorator na to dapat nasa ibabaw ng class. Bawal siya sa loob or sa ilalim. Okay? Kailangan dito sa ibabaw talaga. At sa loob ng component na to, na decorator, meron tong object sa loob, no? So, yung object na yon naglalaman na selector, template URL at style URLs na mga properties. So meron silang string values dito. Itong sa selector, ito ang value niya ay app-videos. At itong template URL, ito yung ating HTML file. Yan yung HTML file na ang gagamitin nitong ating component. Itong videos component.html. At sa style naman, ito yung ating CSS file dito. Itong videos.component.css. So, pwede natin i-edit tong HTML file na to. Yan, gawin natin h2. Yan. I-edit natin yan. Edit din natin yung CSS file niya. Lagay tayo dito ng h2 yung color. Bilhin natin yung color ng h2. Gawin natin blue. Yan. Okay. Para magamit natin tong component na to, guys, so dapat i-define natin siya
So, videos component yung pangalan niya, no? So, dapat naka-define ito dito sa loob ng ating module. So, tandaan nyo guys, sa loob ng ang Angular binubuo ng mga module at yung module binubuo ng mga components. So, hanapin natin yung module kung saan natin ilalagay itong ating component. So, ito siya guys, yung app.module.ts. Okay guys, so bali automatic nung nag-generate tayo ng component, si Angular na yung nag-import ng ating bagong component, itong videos component. So, in-import niya na yan, no? Yan. At sa loob ng declaration dito, nandito na rin yung videos component. So, tandaan nyo guys, dapat naka-define siya, no? Naka-import, tapos sa loob ng declaration, dapat nandito yung pangalan ng ating component, yung bagong component natin, no? Itong videos component. So, since nandito na siya, so okay na to. Puntahan naman natin itong app component.html. So, napansin nyo, ang laman lang nito ay itong my app component, no? So, yung h1. So, dito natin ilalagay yung ating components. Ilagay natin sa ilalim. So, ano ba yung pangalan or selector nitong ating videos components? So, yung selector niya ay app video. So, kopyahin nyo yan. At balik tayo dito sa app component.html. So, kailangan natin siyang ilagay dito. Yan. So, magiging ano siya, no? Parang HTML tag yung labas niya, no? Or HTML element. So, ilagay nyo lang yan. Tapos, kailangan may end tag din tayo dito para sa app-videos. Save natin. So, since nagara na yung ating application, so, open lang natin yung ating browser. Yun. So, nakita nyo guys, successful natin na-add yung ating bagong component. Okay? So, ganyan lang guys kadali mag-create ng bagong component sa Angular. So, okay. Bale, dito guys yung template URL. So, ituro ko na rin, no? So, pwedeng hindi siya URL, no? Pwede rin direct maglalagay kayo dito ng parang HTML element. So, try natin mag-add dito. I-comment out nyo lang to. Yan. So, template lang. Tapos, di ba? Sa loob nito, ilalagay natin yung laman nito. RH2. Try natin. Yan. So, ibayin natin yung nakasulat. Just natin. Videos template. Yan. Ano yan? Lagyan natin ang kama sa dulo. Yan. Check natin kung magbabago yung itsura. Ayun. So, yan. So, nakita nyo guys, nag-iba yung value nito, no, ng ating component. Ito na, videos template na. Kung ano yung dinefine natin dito sa loob ng templates. Yan. So, bahala na kayo guys, pwedeng ito lang. Pwede ko kayang gumamit ng template URL or template. Kung mahaba yung laman ng HTML file nyo, so I suggest template URL yung gamitin nyo. Pero kung konti lang, pwede na tong template, no. Pwede rin kayong gumamit sa loob nito ng guys na kung mahaba, no, kung mga 2 line siguro. Kailangan naka-ano to. Pwede kayong gumamit ng backtick. Ayan, lagyan nyo ng backtick. Yan. Try natin. Handat pa tayo dito. Tingnan natin kung gagana. Okay, try natin itong colon. Ayan. Ayan. Template. Tingnan natin ang 2. Ayan. So, gumamit ako guys dito ng backtick, no? Ito. Tinanggal ko na yung single quote para makapag-define ako ng
maraming HTML element sa loob. Check natin. Ayan. So, ayan. So, nadagdagan na, no? Dagdag tong videos template 2 sa ilalim. So, yan guys, no? Same din with style URLs to. Kung ayaw nyo gumamit nitong style URLs, may option din guys na gumamit lang kayo ng style. Inline style, no? Yun nga tayo tawag nila is inline style kasi dito natin mismo dinedefine yung style. Ito rin tawag dito inline template, no? Kasi inline. Wala tayong ginamit na HTML file dito. So, array dapat to. So, try natin. Itong H3, nagyan natin ng color green. Ayan. So, to styles pala dapat guys. So, ito yung kanyang property styles. So, try natin yan. So, nag-define ako dito ng inline na style. Check natin kung gagana. Kung mag-iba yung kulay ng H3. Ayun. So, nakita nyo naging green na, no? Yung ating H3 dito. So, gumamit tayo ng inline styles. So, yan guys. So, yan yung ibang way para makapag-define kayo ng style tsaka template dito sa loob ng component. So, pero I suggest ito lang gamitin nyo yung template URL tsaka style URLs. So yun guys, ito yung way para makapag-create kayo ng component sa inyong Angular application. So salamat guys sa inyong panonood. Magkita-kita ulit tayo sa mga next tutorial ko.